Sinasabi sa atin ng Book of Enoch na tinuruan ng mga watchers ang mga tao ng ipinagbabawal na kaalaman o forbidden knowledge. Ngayon mga ka-LE, ang mga forbidden knowledge na ito ay yung mga kaalaman sa weaponry o yung paggawa ng mga armas tulad ng espada, kalasag, breastplates, kutsilyo at iba pang mga paraan ng paggamit ng metal. Tinuruan din nila ang mga babae kung paano manamit ng tama at kung paano magpaganda. Ibinigay din nila sa mga tao ang kaalaman sa spells o pagdarasal at kung paano ang tamang paraan ng pagtatanim at pagsasaka. Tinuruan din ng mga watchers ang mga sinaunang tao kung paano i-utilize ang kalikasan. Natutunan nila sa mga watchers kung paano humanap ng mga halamang gamot at kung paano ihanda ang mga ito. Ito pa mga ka-LE, tinuruan na rin sila ng mga watchers ng kaalaman sa astrology at astronomy. Dahil sa mga watchers, napag-aralan nila ang mga bituin, mga konstelasyon, ang cycle ng buwan at ang mga planeta. Ngayon mga ka-LE, sinasabing dahil sa mga kaalamang ito, natutunan nila ang kaalaman sa mga ulap at panahon. Ngayon, ito ang simpleng kahulugan niyan mga ka-LE. Dahil sa kaalaman nila sa astronomy, natutunan nila ang cycle ng seasons. At ito ay ang isa sa mga basic knowledge na kinakailangan ng mga taong naninirahan sa isang agricultural society upang hindi sila dapuan ng taggutom. Ngayon mga ka-LE, ang mga pinagbabawal na kaalamang ito ay alam na ng halos lahat ng tao ngayon dahil ang mga yan ay ang mga sopistikadong skills at scientific knowledge na kinakailangan ng tao upang makasurvive at lumago. Sa madaling salita mga ka-LE, dahil in-educate ng mga watchers ang mga tao ng survival, agricultural at scientific skills, pinabilis nila ang development ng sangkatauhan. Ngayon mga ka-LE, heto na ang tanong, bakit ayaw ng Diyos sa development na ito? Bakit ipinagbabawal niya ang kaalamang kinakailangan ng mga tao upang sila ay mabuhay at lumago? Malinaw sa kwento na gustong pigilan ng Diyos ang pag-unlad ng sangkatauhan. Gusto niyang manatili tayong mangmang at walang alam. At bukod pa riyan, gusto rin niya ang ating pagkakawatak-watak. Tandaan niyo ang bagay na yun mga ka-LE dahil babalikan natin yan maya-maya lamang. Sa ngayon, pag-usapan na muna natin ang isa pang kwentong konektado sa kwento ng Tore. Ngayon mga ka-LE, bago mangyari ang insidente ng Tore, sinubukan na ng Diyos na i-exterminate ang sangkatauhan dahil biglang nagbago ang tingin niya sa mga ito. Ang kwentong aking tinutukoy ay ang Great Flood, ang kwento kung saan sinubukan ng Diyos na patayin ang lahat ng tao pero hindi siya nagtagumpay.